Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Nako, sad news mga kabibig. Ang bunsong kapatid ni Pangulong Duterte ay pumanaw na mga kabibig. If kung maalaala nyo kabibig, binisita niya si Pangulong Duterte doon sa ICC. And matanda na rin ang bunsong kapatid ni Pang Duterte, pero may kakayahan pa rin itong i-share kung gaano sila ka-close ng kanyang kapatid. Baka I'm sure na sobrang nasaktan sa nangyari ng kanyang kapatid na magwa 1 year na hindi pa rin nakakalabas sa ICC. Sino bang kapatid ang hindi malungkot sa nangyari ng kanyang kapatid? But I'm sure sa mga moments na nakasama niya si Pangulong Duterte sa ICC ay nagkausap sila, nagkapatawaran kung meron mang kasalanan sa isa't isa, and I'm sure sana he rest in peace mga kabibig. Ito ay isang dagok ngayon ni Pangulong Duterte kung malaman niya ang nangyari sa kanyang kapatid mga kabibig. Nandun pa nga siya sa ICC, tapos sabi ni Atty. Kaufman ay mahina si Pangulong Duterte, marami lang sakit si Pangulong Duterte. Pina-fight niya ni Atty. Kaufman na hindi siya hindi siya pupunta sa trial kasi hindi na talaga kaya ni Pangulong Duterte. Atty. Kaufman is really fighting for that kabibig, and also nire-request ni Atty. Kaufman ang immediate interim release ni Pangulong Duterte kasi nakikita ni Atty. Kaufman na merong pagkukulang ang pre-trial chamber, na unfair treatment ang ginawa ng pre-trial chamber kay Pangulong Duterte. May mga illegal error na ginawa ng pre-trial chamber kay Pangulong Duterte. Baka gusto talaga nila na magkaroon ng trial, makita ng mga tao si Duterte para sabihin talaga ng buong mundo na malakas sila, na isang prominente, sikat at minahal na maraming Pilipino na presidente ay nasa ICC. Gusto nilang ipakita sa buong mundo na malakas pa rin sila mga kabibig. Kaya gamit ng ICC si Pangulong Duterte. Hindi lamang sa connection, hindi lamang sa magpapasikat sila, baka sabi nila under the table, below the table daw, may bilyones daw na sabi daw di umano ng mga chismosang palaka kabibig. Bilyones daw ang mga kinamkam dyan. Ay, hiwa natin kabibig. Pero balikan natin ang pagpanaw ng kapatid ni Pangulong Duterte mga kabibig. Ayon dito sa balita mga kabibig, i-share ko sa inyo. Baka sabihin nyo namang fake news ako. Nakita ko ito na shinare ng maraming Pilipino ngayon. Ito Duterte family in mourning. Mr. Bong Duterte, younger brother of former President Rodrigo Duterte, passed away on February 6, 2026. His wake is being held at Cosmopolitan Funeral Homes, where family, friends, and loved ones gather to honor his life and legacy. Our heartfelt condolences to the Duterte family. May they find strength, comfort, and peace in this time of sorrow, mga kabibig. Kung nalala nyo, ay talagang binisita ni Bong Duterte si Pangulong Duterte sa ICC at nagkausap sila, nag-joke pa nga silang dalawa. Maybe binalikan nila yung mga moments together with their family, with their mom or dad, yung mga bata pa sila. So, meron tayong mga nakikitang videos, interview ni Mr. Bong Duterte at kanyang i-share kung ano ang moments together with Pangulong Duterte sa loob ng ICC. Wait mga kabibig, share ko sa inyo ha. Ito kabibig sa inyo sa Pilipinas, no? Ang huling balita natin kay Tatay Digong mula dito sa detention facility ay araw ng Biyernes, huling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot pan yung sa outside world talaga nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masaya siya. Ano po sinabi niya in particular nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? Ako ang nagbalita nga sa kanya. Sabi ko na grabe yung outcome ng yung number of votes mo kaysa yung opponent. At saka ang Vice Mayor Bastieren,
including si Congressman Pulong, and yung anak niya si Omar also won the congressional seat, 2nd district. And of course, Congressman Ungab won sa 3rd district. Ano pong sinabi niya? Yung sinabi niyong overwhelming ang victory. Naka-smile. Nakasmile. Ngayon, Hanap pa tayo kabibig ha, ng mga ito. paano batihan yung magkapatid? Nag-ahakapan ba kayo, shake hands? Walang hakapan. Magakap lang ako sa kanya o magiging concern ako sa kanya. Kung may makita ako sa kanya, physical appearance na medyo wala. Okay naman. He still has the witty ko, yung magbiro, alam mo naman yung kanya. Kaya lang, medyo amlay lang kay. Sabi ko, sige lang, makakalampas ka rin. Kaawa-awa, no? Ay, naku, nakakalungkot ng mga balita. Dahil uuwi. Grabe. Ano pa tayo ha? Moments ni Bong Duterte. Ito yung mga moments ni Bong Duterte ha. Crisis eh. Nandito na po si Atty. Roque. Hello po. Nice to meet you, sir. Yun, kabibig. Sa Pilipinas, no? Ang huling balita natin kay Tatay Digong mula dito sa detention facility ay araw ng Biyernes, huling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. O siyang gi-inform. Padalahan kita dito ng Quezon. Pero masaya sa. Anong suot ni Tatay Digong And sa loob? again, Ano pong suot niya sa loob? Ano suot niya sa loob? ayun, ang jogger din. Jogging suit lang. So hindi naman pang preso. Ano? Walang ganun. Kamusta po Hindi yung kagaya mga ibang orange. Wala din. Parang treatment sa kanila sa loob. Hindi naman. Purely detention. So, basta masaya siya. And again, parating ko umulit sa lahat. Maraming. At na-mention ko yung aking value. So, yon kabibig, magpapaabot tayo ng ating condolences sa pamilyang Duterte sa mga nangyayari ngayon sa kanilang buhay. Tapos, si Pang Duterte hindi makakauwi para sa huling sandali man lang ay masilayan ang kanyang kapatid, ang kanyang bunsong kapatid. So, grabe yung sakripisyo no, ng mga Duterte. No? Lugmok na lugmok sila. Ngayon, may bago na namang impeach kay VP Sara. Nakakaawa talaga ang mga Duterte. Pero alam niyo ba kabibig, lumalaban si VP Sara. Hindi magpapatalo si VP Sara. In fact, meron siyang bagong statement ngayon mga kabibig. Ay nako, nilampaso ni VP Sara. Nilampaso ni VP Sara ang mga ang mga sinasabi nila. Nako, Inday Sara, huwag ka mag-alala, marami kaming nasa likod mo na hindi ka iiwan. O ito kabibiga, balikan ulit natin yung statement ni VP Sara. At naku, si Risa Hontiveros nasali sa kanyang video, sa kanyang usapan. O, tingnan nyo, malapit na mag 1 million views sa Facebook. Sige, padamihan pa natin kabibig para malaman ng sabayan ng Pilipino kung sino ang totoong nasa likod ng impeachment ni VP Sara. I-share nyo ang video kabibig. Okay, let's watch this one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan
dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian, kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Galing. Galing ni VP Sara talaga. Wala na. Panalo na to. Diba? Our future president for 2028. O, yan na kabibig ha. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Grabe no? Lalaban, lumalaban na si VP Sara. Ayaw na niya na, ang tawag dito, yurak-yurakan ng mga ibang taong kayang sarili. I'm sure threaten na naman ang makabayan nito. Threaten na naman si anak bayan nito sa sagot ni VP Sara. Natural. Nag-submit ka ng impeachment. Anong gusto niyo sasagutin talaga ni VP Sara? Oo. Sige, continue lang dyan sa committee. Sino ba House of Committee? Justice, sino ba si Luistro? Pagbutuhan nyo. I'm sure VP Sara and the OVP is very ready to face this new challenge. Hindi naman to new challenge, matagal na to eh. Kung hindi naging unconstitutional to, baka happy-happy ang mga makabayan at anak bayan mga kabibig. At alam nyo ba na sumagot talaga sila? Ay, sumagot na ang anak bayan, bakbayan ba yan? Sumagot sila sa nangyari ngayon kay VP Sara sa statement ni VP. Sabi ng Akbayan Party List, share ko sa inyo, para alam din natin kung ano ang kanilang reaksyon sa video ni VP Sara. Video pa lang ni VP Sara nginig na sila. Sabi ni VP Sara, walang batayan ang impeachment complaint na inendorso natin. For something she insists has no merit. It battled here enough to release a video message, not to answer charges, but to desperately attack us. Paano niya sasagutin kung
wala pang ang trial. Ano ba? So don't tell me gagawa sa bibisara ng video para sagutin ang mga aligasyon nyo. Alam ng isang lawyer, ng isang attorney kung saan ang proper forum, proper decorum para sumagot sa mga ano nyo. Si BP Sara, gusto siyang magsalita kasi gusto nyo ipa-English. Tura, anong gagawin nyo? Sasagutin nyo sinagot niya kayo ng BP Sara through video, nagalit na din kayo. Tama na ang palusot, prepare to go down in history as the first vice president to be impeached. Not once but twice. Sabi ni JV mo, in your dreams. Tama na pamulitika pagtungkol sa mga hirap ang atupagin. I'm one of the 32 million who love Sarah. No attached evidence, sabi ni VP. Malamang matiteknikal na naman kaso ng akbayan. Ayusin dapat kasi magsampa ng kaso at lawyer din si VP. Pagpalpak ang kaso, hindi malayong isampa sa SC lang yan ng defense team ni Sarah. Baka mamayaan constitutional o invalid na masasabihin ng SC. Huwag tanga-tanga-tanga sa pagsampa ng kaso kasi at nawala ng challenge si VP sa mga drama at mga anti-Duterte politiko. Yan. Yan ang sagot ng, ito pa. Sabi pa dito, ang taas ng akbayan. Grabe, akbayan. Oo. Akbayan President Rafaela David's response to Vice President Sara Duterte. Sabi ni Vice President Sara Duterte, walang batayan ng impeachment complaint and endorsement ng Akbayan Party. Funny, for something she insists has no merit. It rattled her enough to resume. But to desperately attack us and our chair emeritus Senator Risa Hontevero. Tingnan mo ha. Even call the complaint harassment. How can something she insists is basically harass her? Ano ba talaga ate? Her video doesn't project confidence. It reeks for fear, for disguise as bravado. Ito na naman mga bratinela. Gamitin yung mga bratinela. Bravado na naman ginawa. Why wouldn't she be afraid? The prospect of Congress impeaching her again grows more real by the day. The Senate under Senate President Soto is ready to do its constitutional duty if the articles reach it. Simple naman ang hinihingi na sa kanya ipalawala pagwalas ng perang bayan. Pero hanggang ngayon, sa bilang maraming palusot, ayaw at hindi pa rin niya ipalawanan kung sino si Migris Pratos na naman. At kung saan napunta ang 612 million 612 ha, kumpara sa bilyones at trilyon sinanakaw ng flood control project. Yung ibang kongresista nga, walang pakialam, wala na. Tama na palusot Sara, prepare to go down in history as the first vice president to be impeached not once but twice. Confident sila. Confident sila na mapa-impeach na si VP Sara. 'Di ba? Yung kay Marcos na impeachment, mga kabibig, drama-drama lang 'yun. Ang totoong story talaga, itong impeachment ni VP Sara. At sabi pa nga, posible daw aabot ito na 60 days nung sa Committee House of Committee Justice ni Luistro. Mataas na ang proseso, kabibig. Parang trial na rin. Parang Quadcom 2.0, 3.0. Yun ang mangyayari. In aid of legislation ba to? So yun lang kabibig. Ano ang yung reaction dito? But again, condolences sa pamilya Duterte sa pagkamatay ni Bong Duterte, ang bunsong kapatid ni Pangulong Duterte. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.